Ngayong taon nga yung Philippine Pageantry, this 2025, sino mag-aakala na magiging napakalakas ng pambato ng Pilipinas sa dalawang nag-uumpugang pinakamatagal, pinakamataas na koronang pinag-aagawan nga dito sa Pilipinas simula noon. At yan nga ang korona ng Miss World at Miss Universe. Sino nga mag-aakala na si Krishna Gravides at Atisa Manalo ang magiging duo this year at sasagupa sa dalawang pinakamataas na koronang pinag-aagawan sa mundo ng pageantry. Mga seasoned veterans na nga na minahal ng mga pageant fans, naging remarkable na at iconic in their own ways. Bihira nga nangyayari ang ganitong duo at sa kasalukuyan nasa bansang India na nga si Krishna. Sinusubukan ng tsansa ngunit maraming ang duda at hati-hati ang opinion sa magiging resulta ng laban niya. Bihira mangyari na ganito kalakas sa magiging representante natin sa Miss World. And for me, huli pang nangyari ito noong 2016 kay Catriona Gray at 2018 naman kay Katarina Rodriguez. Si Catriona Gray na kahuli-hulihang Miss World Philippines under Cory Quirino franchise at si Katarina Rodriguez naman ang kauna-unahang Miss World Philippines under the ALV franchise. Malakas si Krishna pero depende pa rin sa amats ni Mama mo Julia ang magiging resulta. Sa mga kasalukuyang activities na mamayagpag naman siya katulad ng Dance of the World, and recently nga lang nasa top 32 na siya ng Sport Challenge. Nasabing nagkulang man siya sa advokasya at BWAP dahil hindi nga talaga siya ganun kasolido pagdating sa ganitong kategorya. At kahit nga medyo tayo dehado dito, para naman sa akin ang kailangan niyang i-ace ay ang top model category ng Miss World. Dahil nga mga kadalasang nananalo sa pageant na ito ay yung mga umariba sa segment na ito. Kagaya nga ng 2013 Miss World na si Megan Yang. Marahil sinasabi nga nating mga pageant fans na nagkamali ng pinuntahang pageant si Krishna dahil nga ang pageant na ito ay nangangailangan ng solidong advokasya, pero kung ang top model segment lang naman ang kailangang i-ace, mukhang dyan naman tayo hindi bibiguin ng nag-iisang Krishna Gravides. At naiintindihan natin na mahirap talagang tansyahin ang pageant na ito. Wala tong hulma or prototype na sinusunod. Sabi nga ng ilan, it's all about Julia's pet. Kapag nasindak mo ang owner, sa iyong corona. At kung pagtatagpi-tagpi naman natin ang mga winners, iisa lang naman talaga ang mukhang gusto ni Julia, ang mga Diyosang mukha. Yung kakaiba nga, Excelodora sa runway, kagaya nga ng mag-i-ace sa top model, at isa pa, yung maganda talaga yung katawan. And on the top of that, yung Diyosang mukha pa rin. Kaya nga halos walang preliminary competition yung pageant na to eh. Kasi nga kailangan ma-please mo lang talaga yung organization, and malay naman natin magawa naman yun ni Krishna. Again, hindi naman talaga natin alam ang tumatakbo sa utak ng organization. Wala naman makakapagsabi, baka naman destiny ni Krishna. Oo, maraming questionable, pero sana ngayon maniwala muna tayo sa ating pambato dahil nga kailangan niya ng ating boto. Isang tabi nga muna natin yung mga duda natin dahil baka nga ma-manifest natin ito at mag-focus nga muna tayo sa kung ano pang kayang ibigay at sa strength ni Krishna. We're managing our expectations naman. Hindi naman tayo nag-e-expect ng mataas, pero we're hoping for a better outcome.